Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay magsisimula na ng ating gawain. Tayo po ay tumayo na at salubungin po natin ang pagsamba ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay tumuon sa Kanyang presensya, sa pananalangin. O hallelujah, o hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon. Hallelujah, o hallelujah. Itinutuon namin, Panginoon, ang aming focus, Lord God, ang aming pag-iisip sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Kakatagpuin mo kami, Panginoon, at alam po namin, Ama, na iyong banal na Espiritu ay naririto sa aming kalagitnaan. Hallelujah, o hallelujah. Buksan po natin ang ating puso sa Panginoon at ibigay po natin sa Kanya, sabihin natin sa Kanya ang ating mga pagpupuri, o hallelujah. Karapat-dapat ka, Panginoon. Patuloy ka namin tinataas, Panginoon. You are more than enough in our lives, Panginoon. You are here, Lord. You are here to manifest to every heart, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Ito hindi magiging normal, Lord God, na pagsamba, kundi isang bagong pagsamba, Lord God, na makalulugod sa iyong puso, Lord God. Oh, hallelujah. Kasama ng iyong mga anak, Panginoon. Naririto kami upang itaas ang pangalan mo, Lord God. Upang pasalamatan ka, Lord God, sa katapatan mo, Lord God. Salamat sa buhay, Lord God. Oh, hallelujah. Salamat sa kapangyarihan mo, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon. Oh, banal na Espiritu, patuloy kang pumilos, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Oh, kausapin mo kami, Panginoon. Nagagala kami tunay, Ama. Nagagala kami, Lord God, na makita ka, maranasan ka, Panginoon, magkaroon ng bagong buhay, Panginoon, na ibibigay namin muli sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Kulang ang salita, Panginoon, upang pasalamatan ka sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay. Kaya nga po sa oras na ito, Panginoon, patuloy kang malugod sa makikita mo sa aming mga puso, Lord God. Isahin mo ito, Panginoon, at makita namin ng malinaw, Panginoon, ang presensya mo na kasama namin ngayon sa buluhagang ito. Salamat po ng maraming sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. At sa oras na ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo na hindi po ito particular verse, pero kung nabasa po natin yung aklat po ng mga gawa, after po na ang Panginoon po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, na nagtipon-tipon po ang kanyang mga lingkod upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Nung mga oras po na yon, mga kapatid, puspos sila ng banal na Espiritu. At nung time na yon, ang church, united sila. Di ba po sobrang ganda kung ma-appreciate lamang po natin na tuwing mayroon tayong pagkakataon sa buong isang linggo na meron tayo, na makikita po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon, na makapagpalakasan po tayo. Kung may naisip ko po dito habang binabasa ko, basahin ko lang po yung isa sa verse na meron dito sa gawa. Sabi dito, itinuro mo sa akin ang daan patungo sa buhay, at dahil sa palagi kitang kasama, masayang masaya ko. At meron din po dito sa Gawa 2 verse 46, araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain at palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Di ba po, nakita po ba natin na hindi lang kulang yung isang beses lang silang magkita-kita sa buong isang linggo, dahil ganun gusto nilang pasalamatan ng Panginoon, ganun gusto nilang itaas ang Panginoon, ganun din na gusto nilang magkasama-sama na purihin ang Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa pagkakataong ito, let's appreciate muna. Appreciate natin yung mga katabi natin, kasama natin ngayon sa pagpupuri sa Panginoon. Pwede po ba natin kahit yakapin man sila, o hawakan sa kamay, itap lang po natin sila. And let's appreciate these people na
na kahit minsan may mga pagkukulang yan sa'yo, may mga nagagawa yan sa'yo, ang Panginoon pa rin yung nagbubuklod sa atin ng pagmamahal. Amen po ba? Ang Panginoon yung nag-heal sa atin, ang Panginoon ang nagpapayunay sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, dahil may iisang Diyos tayo, sama-sama natin siyang pupurihin sa oras na ito. Amen? Ipawitin po natin ang puso ko'y masaya. Hallelujah! Pwede po tayong uminom. Sige, kamayan po natin ang ating mga kapatid, yung mga hindi nyo pa po napuntahan. Puso ko'y masaya, kasama ko kayo sa Diyos. Sige po, ikot po kayo. Puso ko'y masaya, kasama ko
aming Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kagalakan ng puso, Panginoon. Na naririto kami, Lord God, upang magbalik sa iyo ng papuri, Panginoon. At sa pagkakataon ito, kapatid, kinakausap tayo ng Panginoon. Hallelujah. Isang tabi muna natin lahat ng nasa isip natin. Isang tabi muna natin ang lahat ng gumugulo sa atin. Sapagkat nais ng Panginoon na makita mo na kayang-kaya niya, na ang kapangyarihan niya ay sapat na sa lahat ng ating mga iniitip sa buhay na ito. Oh, hallelujah. Hallelujah. O siyasatin mo ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy kang pumasok, Lord God, sa aming buhay, Lord God. Ama, ikaw ang nakakaalam, Lord God. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay at patuloy kaming magtitiwala, Lord God, sa iyo. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat uli, o Yahweh. At tiyak mo ka na ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid.
ng lahat, Panginoon. O hallelujah, nanatili kang mabuti sa amin. Maraming. At napatutunayan namin, Lord God, na Ikaw ay tunay na Diyos, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay buhay na Diyos, Panginoon. Pupurihin ka. Hallelujah. Pupurihin ka, O ang aming alay ay pasamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pasamba. Kapit mo, Panginoon. Para sa iyo, Panginoon. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong isisigaw namin, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba.
Jesus. Para sa iyo ang papuri, Panginoon. Para sa iyo ang lahat ng pagsamba, Panginoon. O salamat, Lord God, sa kapangyarihan mo, Lord God, sa kabutihang loob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na karapat-dapat ka, Lord God. Tunay na, Lord God, hindi ka lang sapat, kundi sobra-sobra sa aming mga buhay, Lord God. At salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, sapagkat hindi mo kami tinalikuran, Panginoon, kahit nakailan, Panginoon. At ikay patuloy na umahabot sa ating mga buhay. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy, Lord God, mag-manifest ka, Lord God. Oh, patuloy, Lord God, na padaluyin mo, Panginoon, ang iyong banal na spirito sa bawat isa. Oh, hallelujah. Oh, binubuksan namin ang aming puso, Lord God, at malaya kang kumilos, Lord God, sa oras na ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, na nakatayo kami sa iyong harapan, Lord God, sa ilalim, Lord God, ng iyong biyaya, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng pagsamba o ipungan mo ang iyong bibig sa pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, aming Panginoon! Salamat! Oh, salamat! Salamat, Panginoon! O sa iyo ang papuri, Panginoon, ang pagdakila, Lord God, at patuloy namin itataas ang pangalan mo. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, pinakahal ka po namin. Amen and amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat, Lord God. Ang papuri ay sa amin sa ulang. Hallelujah! Tuloy po natin yung sambahin at parangalan ng Panginoon. This time po pamamagitan naman po ng ating mga Panginoon. Panalangin po natin ito sa Diyos. Hallelujah, Lord, aming Ama sa langit, aming dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, Panginoon, ang inyong mga anak, Lord God, na nag-aanda, Panginoon, ng mga bagay na gusto nila. Gusto namin ipagkaloob sa iyo, O Diyos. Hiling at dalangin namin, Panginoon, na linisin niyo po ang aming puso, anumang mga negatibong bagay, alaman nito, Panginoon, alisin niyo po, Lord God, at nawa po ang mga pagkakaloob na gagawin namin ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, kayo ang higit na nakakakilala at nakakakita sa pangangailangan ng bawat isa. Kataguin niyo nga po ito, Lord God, at kayo po ang mag-provide ng lahat ng ito. Nawa po, Panginoon, ay maparangalan kayo sa aming buhay at sa mga ipagkakaloob po namin sa umaga po ito. Salamat po, aming Diyos, sa inyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.
Purihin po ang Panginoon. Nanyahan po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang ating pong magiging pagsamo sa umaga po natin. Basahin po natin mula sa mga Kawikaan 17 verse 28. Sabi sa kanyang salita, ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong. Kung hindi siya masalita at ang bibig ay nagtitiko. Sige po, minsan po tayo manalangin sa Panginoon. O Diyos, maraming salamat Panginoon sa i-reveal mong salita mo ngayong umaga na ito. Salamat O Diyos sapagkat nauna ka na sa lugar na ito. And we welcome you here O God. We welcome you in this place O God. Welcome ka dito Panginoon Lord God. At handa kami Panginoon marinig ka sa umagang ito. Handa na kami Panginoon saluhin Panginoon ang iyong mapagpalang salita, ang iyong buhay na salita, ang iyong makapangyarihang salita sa umagang ito. At dalangin ko Panginoon para sa bawat isa sa amin na naririto, ihanda mo ang aming puso, ihanda mo ang aming isipan Panginoon sa pagtanggap ng iyong mga salita. Nawa Panginoon, hindi kami umalis sa lugar na ito Panginoon, Lord God, na hindi namin nauunawaan ng ganap Panginoon ng iyong salita. Aalis kami sa lugar na ito na bitbit ang pagpapala ng iyong salita. Salamat sa iyong salita na bumabago ng aming buhay. Salamat sa iyong salita na kumikilos sa bawat isa sa amin. Salamat O Diyos sa banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang kumikilos sa lugar na ito. At salamat Panginoon na ako ay iyong pinili maging instrumento sa umagang ito upang ipahayag ang iyong mga salita. Nawa Panginoon, lukuban mo ako, Lord God, ikaw ang makita Panginoon sa aking buhay. Ikaw lamang ang madakila Panginoon sa umagang ito. Itago mo lamang ako sa iyong likuran at ako'y manatiling lingkod mo Panginoon. Maraming salamat O Diyos. Purihin ka, dakilain ka, minsan pa sa iyong pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po ay nakakaupo na. Purihin po ang Panginoon. Yan po. Wala pa ng PowerPoint dito. Yan. So, ang topic po natin, or title po natin ngayong umaga na ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong tema na Wise Man Says. Ang sinabi daw ng isang taong marunong. Tanungin mo yung katabi mo, marunong ka ba? Marunong ka ba? Matalino ka ba? Matalino ka ba? Marunong ka ba? Ayan naman. Ano ba sinasabi ng isang wise man? So marami na po tayong naging topic from the book of Proverbs o sa aklat ng Kawikaan nitong dumadaang mga linggo. Alam niyo po, isa sa mga paborito ko talaga na book sa Bible is Proverbs. Alam niyo po, kasi talagang dyan ka talaga matututo, talagang very wise. Especially po salita ito ng Panginoon, talagang very wise. Ang mga talagang mapupulot po nating mga aral po sa aklat ng Kawikaan. Kaya encourage po lalo na yung mga nabasa na yung mga Bible, nabasa na nila yung Gospel. Talagang ang gusto ko pong encourage kayo na balikan niyo po ulit yung aklat ng mga Kawikaan. Kasi marami pa po talaga tayong matututunan dito na masusurprise tayo na, ay, sinabi pala dito yun. No, kahit na nabasa mo na siya noon, pero may iba ulit na revelation ulit ng Panginoon po sa atin. And today, ang ating pong topic or ating pong title sa umagang ito, Silence is Wisdom. Yan. Silence is Wisdom. So, it's about winning by quietly walking away. Yan. Nananalo tayo pag tayo ay quietly na umaalis. Yan. Tahimik. Tahimik lang tayo. Pwede ba yun? Siguro tinatanong niyo po sa isip ko, pwede ba yun? Pwede ba akong manalo na aalis ako? Di ba ang panalo, kailangan lumalaban ka? Pero sa umaga pong ito, pinapakita po sa atin ng Panginoon na may panalo, na may winning po sa pag-quietly walking away, sa paglakad po ng tahimik. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Batiin nga po natin kadalayan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan, itiyan mo muna yan. Paghanin mo ang kalooban yan. Yan. Kasi mamaya kailangan silent na tayo. Kasi yan ang topic natin sa umaga pong ito. Alam niyo po, the hardest to do thing, isa po sa mga hardest na gawin sa atin pong buhay is yung maging tahimik ka kapag ang dami mong gustong sabihin. Lalo na kapag ka niraratrat ka. Yung parang ang daming sinasabi sa'yo. Di ba, ang hirap manahimik. Isa yan sa mga bagay na ang hirap talagang gawin. Yung gusto, sa utak mo, ang dami mo nang nasabi. Pero gusto mo nang ibuka yung bibig mo. Pero ang
hirap, di ba? Ang hirap pigilan ng sarili kapag ang dami nating naiisip na gusto nating sabihin. Sino po'y patola dito? Ako. Di ba? Talagang aminado po sila na patola po sila, no? Pero, ngayong umaga po na to, syempre, i-break tayo dyan ni Lord. Kasi minsan din, patola din ako. Minsan, may mga times na patola talaga tayo, lalo na pagka hindi talaga natin nagustuhan yung mga narinig natin, yung mga sinabi po sa atin. Pero, this time, God is asking us to be quiet, mga kapatid. Ang dami natin gustong sabihin lagi, ang dami laman ng isipan natin. Pag may nakasakit sa atin, gusto natin sagutin agad sila. Gusto natin romance back agad. Gusto natin lagi tayong may say. Kapag may nagparinig online, talagang din tayo, mag-share post din tayo. Talagang hindi natin tatantanan. Parang parinigan na talaga yan. Pag may nag-disrespect po sa atin, gusto natin talaga i-prove yung sarili natin na mali ka. Lagi ganun tayo eh. Gusto natin i-prove yung lagi yung sarili natin. And sa totoo lang po, kapag pinili po natin manahimik, di ba minsan feeling natin parang ang hina natin. Parang weak tayo kapag tayo yung namili na manahimik. Kapag pinili po natin manahimik, parang talo tayo. Parang ganun yung iniisip natin. Parang pag di ako sumagot, iisipin nila parang mahina ako. Iisipin nila na parang talunan ako. Pag hindi ako nag-react, baka isipin kasi nila na tama sila eh. So dapat mag-react ako kasi kailangan mapatunayan ko na mali sila at tama ako. Di ba yan naman po talaga yung naisip natin commonly? Yan po yung tumatakbo sa isipan po natin. Pero, di ba sabi nga po sa binasa po natin kanina, silence can actually be wisdom, mga kapatid. Kaya nga po, di ba sabi po sa binasa natin, ang mangmang na hindi madaldal ay isipin marunong. Kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tiko. Grabe po, no? Di ba? Hindi naman po sinabi sa verse, sa salita po ng Panginoon, hindi po sinabi na automatic matalino ka na automatic marunong ka na, dahil lang tahimik ka. Automatic wise ka na dahil lang tahimik ka. Pero kahit ang isang mangmang daw, di ba sabi po dyan, kahit ang isang mangmang, iisipin mo siya ay marunong, kung siya ay marunong manahimik at magpigil. Bakit kaya? Bakit kaya yun ang sinabi sa salita ng Diyos? Bakit po kaya? Naisip niyo po kayo, napatanong ako, bakit nga? Kasi, bihira na lang po ang isang taong kayang magpigil, lalo na sa panahon ngayon. Restraint is rare. Bihira na lang ang taong kayang manahimik. Mas marami sa atin, mas gustong may say sila palagi. Anybody can react, lalo na sa panahon ngayon. Kahit sino kaya nang magsalita ng masasakit na pananalita, kahit sino kaya nang magparinig, kahit sino kaya nang mag-post emotionally. May social media na po tayo, mas level up na. Yung mga gusto nating, pwede nating padaanan ng mga patutsada natin. Level up na. Sa panahon po ngayon. At hindi na po lahat ngayon marunong mag-control ng kanilang sarili. And in a generation po where everybody wants to say something, God is looking for people na kayang manahimik. Sa panahon po ngayon, ang dami nating laging gustong sabihin na ngayon naman po ang Diyos ay naghahanap ng mga taong kaya manahimik. And one of the clearest signs ng spiritual maturity po natin is restraint. Is self-control, mga kapatid. Marunong tayong magpigil. May pagpipigil tayo sa sarili. Hindi lahat ng nararamdaman kailangan sinasabi natin. Hindi lahat ng opinion kailangan nilalagay natin sa social media. Hindi lahat ng offense kailangan nating patulan, mga kapatid. At ngayong umaga po, I believe na gusto tayong turuan ng Panginoon. Ano yung gusto sa ating ituro ng Panginoon? Sometimes, wisdom sounds like silence, mga kapatid. Sometimes, wisdom sounds like silence. Ang karunungan, minsan wala ka talagang marinig. At ang una po natin diyang matututunan, not everything needs a response. So, yan po yung una natin. Not everything needs a response. Hindi lahat ng bagay kailangan mag-response tayo. Kailangan sagutin natin. Kailangan patulan po natin. Sabi nga po sa Santiago 1 verse 19, tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa ang lahat sa pakikinig, maging mahinahon sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Pwede ko po ba kayong tapatin, mga kapatid? Alam niyo po, kaya minsan emotionally drained po tayo. Kaya emotionally drained po tayo. Kasi lahat pinapatulan natin.
patola talaga tayo. Lahat ng argument pinapasukan natin. Pag may nakipagdebate sa tayo mga Kristiyano, alam niyo po, pag kami nakipagdebate sa atin na sabihin natin ibang relihiyon, talagang makipagdebate talaga tayo, talagang i-argue natin, paglalaban natin yung paniniwala natin. Nothing wrong with na ipaglaban mo kung ano yung paniniwala mo. Pero sometimes, kailangan manahimik na lang tayo and let God prove kung ano yung tama at totoo. Alam niyo po, every comment, every issue, every misunderstanding, minsan pinapatulan natin, parang feeling natin, kailangan natin laging mag-explain. Kailangan lagi tayo yung may last say. Kailangan lagi tayo yung may nasasabi. Alam niyo po, spiritual maturity, ang tinuturo po sa atin yan, not every issue deserves our energy. Sabihin niyo nga po sa sarili niyo, not every issue deserves my energy. Hindi niya deserve ang energy mo. Hindi niya deserve ang energy natin. Yung mga ganyang bagay sa buhay po natin. May mga tao talaga, alam niyo po, may mga tao po talagang committed. Committed talaga silang i-misunderstand ka. Committed talaga silang hindi ka intindihin. Committed talaga silang hindi ka unawain. May mga ganun talaga yung kahit anong explain mo sa kanila, kahit na anong paunawa mo sa kanila, talagang committed sila na hindi ka intindihin. Kasi ayaw nilang i-absorb. So ngayon, committed silang i-disrespect ka at habang tayo naman salita ng salita, mas lalong lumalaki yung issue. Mentras pumapatol po tayo, mas lumalaki yung issue. Mas lumalaki yung mga bagay na hindi naman na dapat lumaki. Naranasan niyo na po ba yung mga kapatid? Yung ang dami nating sinasabi, mas lumalaki yung issue, mas nadadagdagan yung kwento, mas nadadagdagan yung nasasabi natin. Kasi alam niyo po, mentras na mas madami tayong sinasabi na hindi naman natin dapat sabihin, mas lumalaki ang mga bagay. Di ba sabi nga, di ba sa pagka hinuhuli ng pulis, di ba sinasabi, your words can be used against you. So, pwede mong piliin manahimik. So, dapat tayo, ganun ang piliin po natin. Kasi, anything na lumalabas sa atin pong mga bibig, magagamit po yan against po sa atin. So, kailangan maging maingat po tayo sa lahat ng ilalabas po ng ating mga bibig. That's why sabi po ng salita ng Diyos, be slow to speak. Maging marahan sa pananalita. Ibig sabihin, you think before you say anything. Unahin natin ang ating isipan, hindi ang damdamin ang inuuna natin sa pagsasalita. Kasi words spoken emotionally usually creates damage spiritually. Again, uulitin ko po. Words spoken emotionally can create damage spiritually. Dahil sa mga sinabi natin, dahil sa pamamagit, dahil sa mga emosyon na nararamdaman natin, galit man yan, inis man yan, kung ano man yan, anything na mabitawan nating salita, pwede yung makapatay ng spirito ng ating mga kapatid. Pwede yung makapagbigay ng sakit sa spirito ng ating mga kapatid. Alam niyo ba yung parang galit ka, chat ka. Galit ka, inaaway ka eh. Type ka ng type, dire-diretso, dami mong sinasabi. Long message pa tayo, talagang long message talaga. Sino dito mahilig mag-long message? Sino dito mahilig mag-long message? Yung talagang ang dami natin sinasabi. Tapos after 5 minutes, or after a week, after a month, after a year, marirealize natin, ba't ko ba sinabi yun? Ba't ko ba binitawan yung mga salita na yun? Di ba nakaka-relate po tayo? Kaso lang, hindi na natin mababawi yung mga sinabi natin. Wala na eh. Nasabi na natin, nabitawan na natin yung mga sinabi natin na yun. Out of our emotions. Hindi na po natin mababawi. Because emotions are temporary, mga kapatid. But words can leave permanent wounds. Mga kapatid. Yung ngayon, sinabi natin, akala natin, may hilom pa yun ng sorry. Sometimes hindi. Nandun na yun. Nandun na yung sugat ng iniwan nating mga salita, mga kapatid. Kaya nga po minsan, pagka ganon, isa pong natutunan ko kay Bishop Vivian, kay Mama, talagang huwag ka agad pumatol. Huwag kang magsalita. Hindi ko na po pinapatulan yung mga ganon. Pagka po may nag-long message, okay, ganyan, parang sa utak ko na lang sasagutin. Pero hindi ko na ilalabas. Kasi may mga bagay na hindi ko naman na dapat nang sabihin. Kaya nga po dati, pagka po meron akong gustong kausapin na yun, 1 linggo bago ko sila kausapin. Wala akong pakialam kung kabahan ka dyan. Isipin mo kung ano yung may isip mo. Basta sasabihin ko kakausapin kita.
Pero papalipasin ko isang linggo, isang buwan, kung kailan man yan sinabi ng Panginoon, nakausapin ko, tsaka ko siya kausapin. Hindi, hahayaan ko siya kung ano man naisip niya, i-convict siya ni Lord, ganyan, mangusap sa akin ng Panginoon. Hindi muna ako magsasalita. Bakit? Kasi kung ngayon kita kakausapin, dahil sa nagawa mo ngayon, baka kung ano yung masabi ko sa iyo. Pero gusto kong marinig kung ano ang say ni Lord. Gusto kong malaman lagi ano ang gagawin ng Panginoon kung siya ang nasa kalagayan ko. Ano ang Panginoong Jesus? Ano ang sasabihin ng Panginoong Jesus kung siya ang nasa kalagayan ko? Kaya nga po, pigilan po natin ang ating mga bibig. Kagating yung ating dilan mo. Kagating yung pinili. Every time na mapipikon tayo, kagating natin yung dila natin. Pigilan natin yung mga bibig po natin. Yung mga daliri po natin, iganto po natin pag gusto-gusto na natin mag-hype ng long message. Kaya po, bago po ako magsalita, nagpapalipas po talaga ako ng mga ilang araw. Kailangan ko rin pong maisip ano ang dapat kong isagot, ano ang dapat kong isabihin. That's why wisdom, mga kapatid, pauses first. Wisdom pauses first. Humihinto mo na yan, nagpupos mo na yan. Wisdom breathes first, humihinga muna yan. And wisdom prays first, mga kapatid. Nananalangin mo na yan bago yan sumagot. Nagtatanong mo na yan kay Lord, Lord, anong dapat kong sabihin? Talagang napipikon na ako, Lord. Pero Lord, anong dapat ko pa rin sabihin? It's about choosing. It's about choosing na piliin po natin na lumapit muna sa Panginoon at tanongin ano ang dapat natin sabihin. Hindi pwedeng laging ginagawa nating dahilan. Ito pot po. Hindi natin pwedeng gawing dahilan lagi yung salitang prangka ako at nagiging totoo lang ako para hindi pag-isipan yung mga sasabihin natin. Hindi pwedeng lagi nating dahilan na nagpapakatotoo lang po ako. Pero hindi talaga natin pinag-isipan yung mga sinasabi natin. And that's why, mga kapatid, silence matters so much. Because some words, mga kapatid, once released, hindi na po natin yan mababawi. Kaya nga po, isang sunod pong bagay na matututunan po natin sa umagang ito, some words can never be taken back. Again, some words can never be taken back, mga kapatid. Sabi nga po sa mga Kawikaan 21:23, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. So sabi ko nga po kanina, kagating niyo ang dila niyo. So every time nakakagating niyo ang dila niyo, pag may gusto na kayong sabihin, umiiwas lang kayo sa masasama niyong gustong sabihin. Kasi minsan, ang kaaway talagang bubugbugin niya ng isipan natin hanggang mailabas ng ating bibig. Pero tandaan po natin, ang ating pong mga dila ay isang armas, ay isang sanggata. It's like a sword, mga kapatid. Pwede makapatay yan. At minsan, ang dila din natin, pwede rin maging cause ng healing. So, piliin natin, saan natin ilulugar ang ilalabas ng ating pong mga bibig. Isa pa nga po, try nyo pigilan yung dila ng... Pakita nyo po sa akin, paano? Yan. Yan po, pag mamaya may nangaway po sa inyo, kagating yung dila nyo. Every time na nakakapiko na gusto natin sagutin, pigilan po natin sarili natin. Because one sentence, mga kapatid, can destroy trust. Again, one sentence lang. Minsan nga, 3 words lang eh. Di ba pwede nang makasira ng tiwala yan? One emotional outburst, mga kapatid, can destroy a relationship, mga kapatid. One sarcastic comment, mga kapatid, sino dito mga sarcastic? Yan, one sarcastic comment can wound someone deeply. And minsan, hindi natin nare-realize yung damage. Hindi natin napapansin na nag-cause pala tayo ng sugat sa ating kapatid until it's too late. Until nakikita natin na naapektuhan na ng sobra yung kapatid natin. Until nakita natin na may lamat na yung relasyon natin sa kapatid natin. Hindi natin nare-realize sa una yung damage ng mga sinasabi natin. Because mga kapatid, again, words are powerful. Kaya nga sabi ng Bible, guard your mouth. Guard your mouth. Hindi dahil gusto tayong patahimikin ng Diyos. Hindi dahil gusto niyang gawing itikong tayo, kundi dahil gusto niyang protektahan tayo. Gusto niyang ingatan tayo. Alam niyo po, some of the biggest regrets sa buhay po ng isang tao, yung salitang, I didn't mean it. Hindi ko naman ginustong sabihin. Hindi ko naman ninais na gawin, o hindi ko naman ninais na sabihin sa kanya yun. Hindi ko naman gusto siyang saktan. Pero wala na. Nasaktan na natin ng tao.
once na lumabas yung salita, hindi na natin mababawi mga kapatid. Di ba po yung forest fire? Alam niyo po yung forest fire? Di ba po sa isang forest fire, hindi naman yan nagsisimula sa isang malaking apoy. Saan yan nagsimula? Isang maliit na apoy, isang spark lang, talagang lumalaki na, kumakalat na. Ganon din po sa mga relasyon. Relationships po natin. Minsan, hindi naman malaking issue yung sumisira. Hindi malaking issue yung sumisira ng mga relasyon. Minsan, mga kaunting salita lang ang sumisira ng relasyon po natin. Isang patutsada lang natin. Isang paninira lang natin. Isang emotional reaction lang natin. Mga ganyan mga kapatid. Yan ang sumisira ng relasyon. And just because something is true, doesn't mean it is needed. It needs to be said immediately. Hindi porket totoo yung sasabihin natin, kailangan ipagkalat natin. Totoo naman yung sinabi ko eh. Wala namang mali sa mga sinabi ko. Totoo naman yung sinabi ko. Oo nga. Wala rin naman po akong sinabing may mali sa sinabi po natin. Totoo nga yung sinasabi po natin. Pero kahit gaano yan katotoo, sinabi ba ng Diyos na ilabas yan ng ating bibig? Sinabi ba ng Diyos na sabihin natin yan? Sinabi ba ng Diyos na paringgan natin ang ating mga kapatid? Alam mo po, dyan po nagsisimula yung pagiging chismoso at chismosa po natin. So una, sabihin niya, may chismis ako. Totoo to. O legit namang talagang totoo yung kanyang chismis. Hanggang sa may dagdag bawas na. So totoo pa rin, pero hindi na buong katotohanan. Minsan ganun pong nangyayari. Not the whole truth. Kaya nga mas mabuting itikom na lang natin ang ating mga bibig. Kaya it's better to be silent kaysa magkasala po tayo ng magkasala. Pero kung magpapakatotoo lang po tayo, mga kapatid, the reason silence feels weak, feels hard sometimes, is because silence feels weak. The reason silence feels hard sometimes is because silence feels weak. Kaya mahirap maging tahimik kasi feeling natin nanghihina tayo kapag nananahimik tayo. Pastora, parang nanghihina po kasi ako eh. Pag di ko nasabi yung gusto kong sabihin. Parang nanginginig po yung kalamnan ko pag di ko nasabi yung gusto kong sabihin. Parang nanghihina po ako eh. Alam niyo po, ang nasabi ko lang, di baling manghina yung kalamnan natin, huwag lang ang espiritu natin. Di baling manghina ang kalamnan, ang laman natin, sa hindi natin pagsasalita, mapalakas lang ang espiritu po natin. Kaya nga po, next, silence is not weakness. Silence is not weakness. Minsan, pag tahimik po tayo, feeling po natin, talo tayo, normal po yan na iniisip po natin mga kapatid. Parang pag di ko dinefend yung sarili ko, sino magde-defend sa akin? Sino ang gagawa? Pero balikan po natin ang Panginoong Jesus. Nung time na He was mocked publicly, insulted repeatedly mga kapatid, hindi siya sumagot. Wala siyang sinabi ang Panginoong Jesus. Kahit anong binato sa Kanya, kahit anong patutsada sa Panginoong Jesus, wala siyang sinabi. Hindi siya sumagot. Mahina ba siya? Mahina ba siya? Masasabi ba natin mahina ang Panginoong Jesus dahil nanahimik siya? Actually, siya ang pinakamakapangyarihan kasi siya lang ang nakapagpigil sa kanilang lahat. Dahil secured siya. Secured kasi Secured si Jesus that time. He was secured by His Father. Secured siya ng Ama. Kaya naman, hindi niya na-feel na kailangan niyang i-prove yung sarili niya sa mga tao dahil alam niyang nasa tama siya at alam niyang kakapi niya ang Diyos Ama. Kaya kahit anong sabihin sa kanya, alam niyang katotohanan, hindi siya nagsasalita mga kapatid. Hinahayaan niya ang mga tao sa kanilang sasabihin dahil alam niyang darating ang araw na mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos at ang katotohanan. At ang secured po na tao, mga kapatid, sino ba dito yung mga feeling nila secured sila? They are not insecure. Sino ba dito yung mga secure sila? Sana po tayo, ma-feel natin yung talagang security sa Panginoon. No? Ang mga secure po na tao, hindi sila nagpapanik. Hindi sila nagpapanik kapag ka nami-misunderstood sila
or parang may sinasabing chismis tungkol sa kanila. Hindi sila nagpapanik because they know in their heart kung ano yung katotohanan. Insecure people always feel the need to explain themselves. Again, insecure people always feel the need to explain themselves. Sometimes we need to let the truth reveal itself, mga kapatid. At manahimik lang tayo. At pag alam natin kilala po tayo ng Diyos, hindi na natin kailangan habulin ang approval ng ibang tao. Hindi natin kailangan patunayan ng sarili natin. Sabi nga po sa Isaiah 53 verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kauntiman. Ano pong pinakita ng Panginoong Hesus po sa atin? Una, silence is not weakness. Pangalawa, silence is trust. At pangatlo po, sometimes silence is strength under control, mga kapatid. Narinig niyo po ba yung saying na lion, nilagay ko pa ata dyan. The lion doesn't roar at every barking dog. Narinig niyo na po ba yung kasabihan na yan? The lion doesn't roar at every barking dog. Bakit kaya? Dahil ang totoong powerful, hindi mo naman niya kailangang patunayang powerful siya. Katulad po ng lion. Alam niyang leon siya, alam niyang mas malaki siya sa aso. Alam niyang ang kaya lang gawin sa kanya ng aso ay tahulan siya. At hindi niya kailangan patunayan sa aso na yun na leon siya. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, we don't have to attend every argument that we're invited to. Hindi natin kailangan sagutin lahat ng gustong makipagtalo sa atin. Hindi natin kailangan laging ipagtanggol ang ating mga sarili. Hayaan natin ang Diyos ang magtanggol sa atin. Hindi natin kailangan patulan lahat, mga kapatid. And this leads us sa isang bagay po na importanteng matutunan po natin. Real strength is not about emotional reaction. Again, real strength is not about emotional reaction. Ano yung totoong kalakasan? Ano yung real strength? Real strength is emotional control. Sabihin nyo nga po, emotional control. Real strength is emotional control. At yan po ang pang-apat natin. Real strength is self-control. Yan po, nasa letter D na po tayo. Yan po. Real strength is self-control, mga kapatid. Sabi nga po sa Kawikaan 16:32, higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Ang sinasabi po ng mundo, ang tunay na strength daw, is yung pagiging loud. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, strength is about being able to control. Lahat kayang mawala ng temper. Lahat kayang sumabog. Lahat ngayon kayang mag-clap back online. Lahat tayo kaya natin gawin yan. Pero hindi lahat kayang manatili na kalmado under pressure. Hindi lahat kayang maging calm kapag sila ay nasa ilalim ng isang storm. At sa totoo lang po, it takes more strength. Totoo, di ba? It takes more strength to stay quiet. Talagang mas kailangan natin ng energy to stay quiet kaysa manalo sa isang argument. Mas malaki, para sa akin po mas malaki yung hinuhugot na energy sa akin pag kailangan kong manahimik kaysa yung magsalita ako. Kasi ang dali ang daling magbitaw ng salita, pero ang hirap pigilan ng sarili. Bakit? Kasi ang kalaban mismo natin, yung sarili natin, is self versus self. Sa self, ang kalaban ko dyan. Because self-control is spiritual, mga kapatid. Again, self-control is spiritual. Kaya po, di ba po, sabi sa book of Galatians 5:22-23, kung babasahin po natin yan, ito daw ang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa verse 23 po, sabi po, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Yan po yung fruit. Yan po daw yung makikita sa isang tao na namumuhay sa banal na Espiritu. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung babalikan po natin yung mga nakaraang nangyari
i-assess natin yung sarili natin. Naging mapagpasensya ba ako? Napigilan ko ba yung sarili ko? Ibig sabihin ng mga kapatid, mentras lumalago po tayo spiritually, the more control na dapat meron tayo over our situations. Alam niyo po ba, na ang pressure, it reveals what controls us. Ang pressure, nire-reveal niyan kung ano talaga yung may control sa buhay po natin. Ang isa tao pong walang control, nag-explode po yan under pressure. Yung isang tao walang control, nag-explode yan under pressure. Pero ang spiritually mature people, remain steady yan. Talagang, hindi ako mapapatinag. Hindi dahil wala silang nararamdaman, hindi dahil manhid sila, kundi dahil hinahayaan po nilang hindi sila pangunahan ng kanilang mga emosyon. Emotional control is spiritual strength, mga kapatid. Emotional control is spiritual strength. Baka meron po dito yung pagod na sila, kasi feeling nila kailangan nilang ipaglaban lagi ang kanilang mga sarili. Pero ito po ang good news. Good news po sa atin ngayong umaga pong ito. Our battles belong to God. Our battles belong to God. Kaya nga po, so ang last po natin is some battles are meant for God to handle. Some battles are meant for God to handle, mga kapatid. Sabi nga po sa Exodus 14 verse 14, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. And that's good news, mga kapatid. Alalahanin po natin yung mga Israelita. Yung mga Israelita, nung time na pinalaya po sila sa Ehipto, nasa harapan nila ay Red Sea. Ang nasa likod nila ay yung mga army ng Egypt, mga Egyptian. Isipin niyo po, yung pressure sa kanila, na kailangan nilang makalagpas doon. Yung pressure po sa kanila, nung time po na yun. At ang sabi po ng Diyos sa kanila, ano pong sabi ng Diyos sa kanila? Be still. Ang weird po, no? Kasi pag pressured po tayo, automatic na ang reaction po talaga natin, magpapanik tayo. Talagang magre-react tayo, i-defend natin yung sarili natin. Baka nga kung ako yung kasama sa Israelita, balikan ko po yung mga Egyptio eh. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, be still. Tuloy lang kung ano yung pinapagawa ko. Sabi ng Diyos, trust me enough to be still. Trust me enough, anak. At minsan, hindi po makalaban si Lord para sa atin. Bakit? Kasi tayo na po pumilit na lumaban. Gusto ko yung paglaban ni Lord eh. Gusto ni Lord na siya yung kumuha ng sandata, pero ayaw nating ibigay. Sabi ng Lord, kaya ko to. Ang gawin mo lang, Lord, dyan ka sa likod ko. I-guide mo ako kung saan ako sasaksak. Kung saan ko siya titirahin. Pero hindi. Ang gusto ni Lord, ibigay natin sa Kanya yung laban na to. Para sa iyo. Ang laban na to. Ang sabi ng Lord. Si Lord ang lalaban para po sa atin. Hindi siya nasa likod. Kaya nga laging panalangin natin, Lord, ako nasa likodan mo. Nasa likod mo lang ako. Ikaw ang mamuna. Dahil ang bawat laban po natin sa buhay, si Lord ang may laban niyan. Pinipilit lagi natin manalo sa sariling kakayanan natin. We are limited, mga kapatid. We keep reacting, we keep arguing, we keep trying to control everything. Meanwhile, ang sinasabi ni Lord po sa atin, kung mag-let go ka lang, anak, di sana kanina pa tayo panalo. Kung mag-let go ka lang, anak, mas kaya kong ipanalo to kaysa sa'yo. Kaya nang minsan hindi talagang pinupush talaga natin. And anong nangyayari po sa atin? We still end up losing. Natatalo tayo. At minsan, pinapagod lang po natin yung sarili natin. Inuubos lang natin yung energy natin. Alam niyo po, pag may isang bata, pag may isang batang natatakot, bawa iniwan siya ng tatay niya sa isang lugar. Pag may isang bata pong natatakot, nagpapanik po yan. Iwan niyo yung bata na yan. Magpapanik yan. Hanggang sa dumating ulit yung tatay niya, kumakalma po yung bata. Lumalakas ulit yung loob niya. Lumalakas ulit siya. Parang feeling niya, secured siya. Bakit? Because somebody stronger is now handling the situation. Again,
Somebody stronger is now handling the situation. At yun po gusto ko pong ipakita sa bawat isa sa atin ngayon. Somebody really, really powerful and stronger than us is willing to handle our situation. Alam niyang mas malakas ang tatay niya. At alam din na dapat natin na mas malakas ang ama natin sa langit. At ganun po sa atin, kapag tunay po natin kilala ang Diyos Ama natin, ang ating dakilang Ama, mawawala yung feeling na kailangan kong maipanalo to. Kundi, kaya na ni Lord to. Mapapalitan na siya ng kaya ni Lord to. Lord, ikaw nang bahala. Di na ako sasagot, di na ako magsasalita, mananahimik na ako. Kaya mo na Lord to. Ikaw na ang bahala. At siguro po, yung mensahe po natin ngayong umaga po na ito. Para po ito sa mga taong pagod na emotionally. Pagod nang ipagtanggol yung sarili nila, pagod na sila sa drama, pagod na silang mag-explain, pagod na silang ma-offend, pagod na tayo laging patunayan ang ating mga sarili sa tao. At baka kinakailangan po nating marinig ang mensahe ngayong umaga po na ito para sabihin ni Lord sa atin na hindi na natin kailangan mag-react sa lahat ng bagay. Hindi na natin kailangan makipagtalo sa gustong makipagtalo sa atin. Hindi na natin kailangan depensahan ang sarili natin kasi ide-defend na tayo ni Lord. Sometimes, wisdom is silence. It's not always about being able to say everything. Sometimes it's about being able to say nothing, mga kapatid. At yung pananampalataya po ay yung masasabi natin, Lord, ikaw na bahala. Gusto kong patulan to, pero hindi para sa akin ang laban na to, kundi para sa iyo, Lord. Mga kapatid, some battles are won by walking away quietly. Some battles are won by walking away quietly. And the strongest person in the room is not always the loudest one. At minsan, ang pinaka-spiritual na masasabi natin ay wala. Wala talaga. Manahimik lang. We don't need to defend ourselves all the time because God already knows us. Again, hindi natin kailangan depensahan parati ang sarili natin dahil kilala tayo ng ating Diyos. Sinasabi sa atin ng Diyos, kilala kita anak. And when we know that God truly knows us, we will stop needing everybody else to validate us. Hindi na natin kailangan ng validation ng tao. Kasi kilala na tayo ng ating Diyos. Salamat Lord, kasi hindi man ako maunawaan ng ibang tao, pero naunawaan mo ako. Hindi ko na kailangan explain yung sarili ko sa kanila kasi kilala mo ako eh. Yun na dapat yung reaction natin mga kapatid. Baka may nag-struggle pa rin po sa atin sa pag-handle ng anger. Dito, may anger issues. May nag-struggle po sa atin sa pag-handle ng anger, ng offense, ng reaction nila. Or parang feeling po natin, kailangan nating depensahan lagi yung sarili natin. Naniniwala po ako, gusto tayong palayain ng Diyos sa mga bagay na yan ngayong umaga nito. Gusto tayong i-let go ni Lord sa mga angers natin sa buhay. Gusto tayong i-let go ni Lord sa mga offense na natanggap natin. At maybe, may mga nasabi tayo na hindi natin hiningin. May mga nasabi tayo na nakasira ng mga relasyon natin. May mga nasira tayong relasyon dahil sa mga nilabas ng bibig natin. Maybe our pride kept us fighting battles na hindi naman pinapalabanan sa atin ng Panginoon. And gusto ibigay sa atin po ng Panginoon ngayong umaga po na ito, yung kapayapaan na hindi natin kailangan patunayan ang sarili natin sa mundo. Yung kapayapaan na marunong magtiwala sa Kanya sa kahit anong sitwasyon, even we're under pressure man. Mga kapatid, kaya nga po, inanyahan ko pang bawat isa na tumayo. Sige po, tayo po tayo lahat. Again, mga kapatid, ngayon, ititiwala po natin sa Panginoon. Sige po, inanyahan ko pang bawat isa na pumikit. Pumikit po ang bawat isa. Pikit po tayo. Ayan. Sige po, pikit po tayo. Kasi gusto ko po na ipanalangin ang bawat isa po sa atin. Gusto ko pong magtaas po ng kamay yung dumadaan po ngayon sa
sa emotional battle sa kanilang buhay. Sige, taas po natin ang ating kamay. Kung dumadaan man po tayo sa emotional battle sa ating buhay, kung hindi natin mapigilan yung mga gusto nating sabihin, hindi natin mapigilan yung mga gustong ilabas ng bibig natin, meron tayong anger sa puso natin, meron pa rin tayong galit sa puso natin laban sa ating mga kapatid. And now, na nakataas ang kamay po natin, gusto ko pong isuko natin yan lahat sa Panginoon. Sabihin natin lahat ng gusto natin sabihin dun sa kalaban natin ngayon. Lord, nasaktan nila ako ng sobra. Lord, gusto kong magsalita. Gusto kong ipagtanggol yung sarili ko. And now, Lord God, I'm asking you to teach me to have control. Teach me, Lord God, na pigilan yung sarili ko. And set me free, Lord God. Set me free sa mga bagay na ito. Set me free, Lord God, sa mga galit na ito. Set me free sa mga tampo na ito, Panginoon. Set me free sa mga kalungkutan na ito, Panginoon. Set me free, O God. And teach me to have self-control, Lord God. Teach me restraint, O God. Tulungan mo ako, Lord God. At walang ibang makakatulong sa akin kung hindi ikaw lamang. Kaya ang mga taong ito, Lord God, na nasa aking isipan, Panginoon, nakasakit man sila sa akin, saktan ko man sila, I'm letting them all go, Lord God, sa iyong mga kamay. Binibigay ko na sila sa iyo, Panginoon. Itinitiwala sila sa iyo, Panginoon. Ikaw na ang bahala, Panginoon, at ako'y mananatili na lang sa kapayapaan mo, Panginoon. Sige po, ibaba po natin ang ating mga kamay. O Diyos, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kilala mo kami, Panginoon. Kilala mo kami sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming buhay. Kilala mo, Lord God, yung mga taong nakasakit sa amin. Kilala mo, Lord God, yung mga tao rin nasaktan namin. Una sa lahat, Panginoon, nais namin humingi ng tawad, Panginoon. Kung sa mga nasabi man namin ay meron kaming mga nasirang relasyon, kung sa mga nasabi man namin, Panginoon, Lord God, meron kaming mga taong nasugatan, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. At tulungan mo ang mga taong na yun, Lord God, na mag-heal, Panginoon, dahil sa mga nasabi namin. And right now, Lord God, we are also praying, Panginoon, sa mga tao rin nakasakit sa amin. Teach us to forgive them, Lord God. Teach us, Lord God, i-control yung mga sarili namin, Lord God, na hindi na, Lord God, gumanti, Panginoon, hindi na, Lord God, magsalita pa ng mga masasakit na bagay. Turuan mo kami, Panginoon, Lord God, at tulungan mo rin sila, Panginoon, Lord God, na ayusin, Panginoon, ang kanilang buhay, Lord God. And binibigay na namin silang lahat sa iyo, Panginoon. Anumang mga sakit na naranasan namin, Lord God, dahil sa mga nasabi sa amin at narinig namin, Panginoon, sa oras na ito, pinapatawad na namin sila, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat pinalaya mo na kami sa mga bagay na ito ngayong umaga na ito. And thank you, Lord God, for teaching us that silence is also winning, Lord God. And silence is victory, O God. Salamat dahil panalo na kami. Salamat dahil hindi na namin kailangang patunayan pa ang aming sarili. Dahil ikaw na ang higit ng nakakakilala sa amin. Lord God, sa iyo namin naalay ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagdakila, at pinakamataas na pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming dakilang Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo patuloy na umalis. Hallelujah. Puso ko'y iyong sisisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong hiling, O Yahweh, ay
Panginoon, kung bakit naramdaman namin ang isang bagay, Panginoon. Nararamdaman mo lahat ng sakit, Panginoon, na sa aming mga puso, Panginoon, lahat ng sugat, Panginoon. Nakikita mo kami, Lord God. Hindi po ito higit sa inyong kaalaman, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, na sa lahat ng ito, Panginoon, naiintindihan mo kami. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Patuloy, Lord God, na nagmamalasakit ka sa amin. Kinukorek mo kami, Panginoon, Lord God. At salamat, Panginoon, sapagkat ikaw rin naman po ang nagpapagaling sa bawat isa sa amin, Lord. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ang pagmamahal mo, Lord God, na yung mayakap sa amin, Panginoon, sa tuwing nararamdaman namin ang mga bagay na ito, Lord God. Ang naghihilom, Panginoon, sa lahat ng sugat, Lord God. At maraming salamat. Dahil sa pagkakataong ito, Lord God, nakatunayan na naman namin muli, Panginoon, kung gaano mo kami minamahal, Lord God, kung gaano mo kami kilala, Panginoon. At, Ama, sa oras na ito, patuloy namin tinitiwala, Panginoon, nararamdaman namin, Lord God, ng mga desisyon namin sa buhay, Lord God. Hawakan mo, Panginoon, ang aming puso. Hawakan mo po, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon. Lord God, maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan, Panginoon. Hallelujah, o hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. You see us through, Panginoon. Every battle, Panginoon. At ito po ay binibigay na namin sa iyo. Ikaw na po ang bahala dito, Panginoon. At kami, Panginoon, ay sasayaw na lang, Lord God, sa kapayapaan, Panginoon, na ibibigay mo sa amin. Lord God, heal every broken relationships, Panginoon. Heal everything that inside of us. Heal our hearts, Lord God. Ikaw lang ang tanging makakagawanan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kasiyahang ibibigay mo na sa amin, Lord God, at sa kapayapaan, Lord God, na inihanda mo na bago kami umapak sa lugar na ito. Thank you, Lord. Salamat po ng maraming sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Dahil po ba tayo na pagpala? Amen. Alam ko wala tayo na pagpala. Kaya nga po, kung maluwas natin ng lalo pa ang pagpapala ng Panginoon, tayo po ay tumayo. At umanap po tayo ng ating prayer partner para po sa lingkong ito.
Okay, let's sit back and relax muna sapagkat meron pong ihandang video para po sa ating media team for our mothers. Yan po. Happy Mother's Day po! Pero bago po ang lahat, mamaya, papatayin po natin ating pong mga mothers. Panoorin po muna natin ang prepare nilang video.
Sige po, nanya ko pong bawat nanay po natin na tumayo. Ayan po. Every mothers po kayo po. Ayan, mga nanay po natin. At sa mga anak naman natin na nakaupo, asawa po. Sige po, give time na yakapin po natin. Sa kahit hindi mismong nanay po natin. Yakapin natin yung mga nanay natin. Sabihin natin yung pagmamahal, pasasalamat. Yan, sige po kamayan natin sila. Yan, yakapin natin, padaman natin sa kanila yung pagmamahal. Yan. Happy Mother's Day. Napakasarap pong pagmasdan ng may isang ina. Diba? Siyempre, iba pa rin yung feeling na nandyan ang ating mga mothers. And kahit ako po physically, wala na si mama, pero yung, alam mo, yung parang nandyan pa rin siya sa aking heart. Kaya nga po, pagpasalamat po natin yung mga nanay natin. Kasi kahit anong mangyari, sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin, alam niyo po, hindi talaga tayo iniiwan ng nanay. Kasi kadugtungan ng puso yan eh. Yung mga nanay po natin na yan. At purihin ang Panginoon sa kanilang buhay. If meron man tayong mga arguments before sa ating mga nanay, pero para sa akin, masasabi ko, hindi ko pagpapalit ang nanay ko para sa iba. And kung sa susunod na buhay, sabi nila, kung sa susunod na buhay, kung meron pa ulit, ikaw pa rin ang pipiliin ko nila. Diba? Yun po. Sige po, ipanalangin po natin ang mga nanay po natin at idoon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga ilaw ng tahanan. Tunay, Panginoon, na ang bawat tahanan ay isang madilim kung walang aming mga ina. Kung walang aming mga nanay, ang aming mga mama na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, na pinagsikapan nila, Panginoon, na maitaguyod kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi nila kami pinabayaan. Salamat sa kanilang buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, kaya nga ang dalangin namin sa kanilang buhay, Panginoon. Bigyan mo pa sila ng kalakasan, mabuting kalusugan, Panginoon. Ilayo mo lagi sa kapahamakan ng mga nanay namin na ito at lagi, Panginoon, bigyan mo sila ng kagalakan, Panginoon. Na makita, Panginoon, namin, Lord God, yung mga ngiti sa kanilang mga mata, Panginoon, Lord God, habang sila'y nabubuhay na kasama namin. Nawa, Panginoon, gamitin mong instrumento kaming mga anak, Panginoon, Lord God, para mapasaya ang aming mga nanay na ito, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, continue to bless our mothers, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, Lord God, patuloy mo kang pagpuklorin ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga nanay na ito, muli, Panginoon, sa iyo namin naalay ang papuri sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Again, happy Mother's Day po sa ating pong mga mama. Picture po, yan po, picture po. Yan, maiwan po yung mga mothers na nakatayo. Yan. Parang yan po. Mga mothers po. Sige. Una po yung mga hindi pang mother. Para po yung mga, yan, mga mothers po na. Sa harap na lang daw po. Sa harap na lang daw. Punta daw po sa harap yung mga mothers po natin. Yan. Sa taas na lang po. Sige po. Sa stage po tayo. Yan. Mga tatay, may pente. May pente. Yan. Sige po. Iiwan ko sa stage. Mga tatay. Isa sa unang papalawin yung nakakabako eh. Okay po. Yan. Mommy, oh. 1, 2, 3, smile. Waki, waki. 1, 2, 3, waki. Okay, thank you po. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po.
po, tayo po lahat ay tumayo. Lord, tayo ng biyaya mula sa Panginoon. Amen. Napakaganda ng ating tinanggap na aral sa Panginoon sa araw na ito na kailangang i-develop natin ito lagi sa ating mga buhay, araw-araw. No? Punuin natin ang ating sarili ng self-control. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kinakailangan natin magsalita. Dahil sabi nga kanina, mas marami tayong nasasabi, mas malaking pagkakataon na magkamali, kasala tayo. Sa panahon ng ating pananahimik, nananalo tayo doon. Nananalo tayo sa galit, nananalo tayo sa pride, nananalo tayo dahil pinili nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating nararamdaman. Salamat po Diyos sa napakagandang mensahe na aming pong tinanggap sa araw na ito. Salamat po Panginoon, kinakailangan namin na matutunang disiplinahin ang aming mga sarili. Ingatan ang aming mga puso higit sa lahat sapagkat kung anuman ang laman ng aming mga puso, ilalabas diyak ng aming pong mga bibig. Ikikilos ng aming buong kami. Kaya Lord, hayaan mo po na mabuo sa aming puso lagi yung disiplina, yung self-control, Panginoon, upang sa mga pagkakataon na nasusubok ang aming pasensya, nasusubok ang aming pong mga ugali, makita mo pa rin ang aming pong kahinahunan na sa tuwing may mga ganong sitwasyon ng buhay, mas nagiging alerto po kami. Pinipili agad muna namin na lumayo, manahimik, at higit sa lahat ay dumalangin sa iyo, Panginoon. Upang sa gayon, mabantayan namin ang aming pong mga puso. Mabantayan namin ang ikikilos ng aming pong mga kamay. Mabantayan namin ang anumang ilalabas ng aming pong mga bibig, Panginoon. Salamat po. Alam po namin hindi kami perpekto. May mga pagkakataong dumudupilas pa rin sa aming pong mga bibig ang mga bagay na hindi kalugod-lugod. Pero Panginoon, salamat po sapagkat lagi kang nariyan, nandiyan ang Holy Spirit, na lagi nagre-remind sa amin ng mga bagay na dapat namin gawin, mga bagay na dapat naming salitain. At daraan muli ang panibagong isang libong ito. Maaari na aming pong natutunan ay masubok sa aming pong mga buhay. Lord, tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, Lord God, para mapagtagumpayan ang aming pong mga sarili. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi at lagi naming maipasakop sa iyong kalooban ng aming pong mga buhay. Ilayo mo kami sa lahat ng mga sakuna, ilayo mo kami sa aming mga panganib. Kung may mga daraan mang mga pagsubok, bigyan mo po ng katatagan ng kalooban ng bawat isa. Salamat po, Ama. Alam po namin hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ibinibigay ko po, iniiwan ko po, Panginoon, sa aking po mga kapatid na ito, ang inyong pong pagpapala at pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan na kahit subaybayan, lingapin niyo nawa kayo at bigyan ng kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Praise God! Hallelujah! It's so freeing mga kapatid, no? Parang ang gaan sa pakiramdam ng natanggap natin na ngayon at yung pagpapalaya rin sa atin ng Panginoon. And alam niyo po talaga sobrang powerful po talaga sobrang powerful na magtiwala tayo sa Panginoon na hindi tayo agad-agad na nagre-react. And alam ko po na ang Panginoon naman ang bahala sa lahat ng mga bagay na hindi natin kayang hawakan, hindi natin kayang i-handle. Kaya pupurihin pa rin ang Panginoon, purihin siya sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Kaya po ulitin nating awitin, puso ko'y masaya, puso ko'y payapa, at puso ko'y nagdidibok sa ating Panginoon. Hallelujah!